Sa isang bayan na hindi natutulog sa tsismis, yumanig ang lahat ng kumalat ang balitang nabuntis ang isang bilyonaryang 60 anyos, at ang pinaghihinalaang ama ay isang binatang mahirap na halos walang sariling pangarap. Pero sa likod ng eskandalong kinakatakutan, may nakatagong katotohanang mas malalim kaysa bulong-bulungan, isang kwento ng pag-ibig, pag-iisa, at lihim na magbabago sa buhay nila magpakailanman. Sa isang malamig na umagang inakala ng lahat na ordinaryong araw lamang, biglang umalingaw-ngaw sa buong bayan ang isang balitang hindi inaasahang sisira sa katahimikan na marami. Isang bilyonaryang babae, kilala sa kahigpitan at kapangyarihan, ay di umano'y nagdadalang tao. Hindi yon ang ikinagulat ng madla. Ang tunay na yumanig sa buong bayan ay ang sismis na ang nakabuntis umano sa kanya ay isang binatang mahirap na halos walang makain sa maghapon. Ang pangalan niya ay Donna Celestina Vergara, 60 years old, tagapagmana ng pinakamalawak na lupain sa lalawigan, at may hawak na daan-daang negosyo sa iba't ibang sulok ng bansa. Palaging nakasuot ng perlas, palaging mataas ang buhok, palaging may tinging kayang tumagos sa kaluluwa ng kahit sinong humaharap sa kanya. Sa loob ng 4 na dekada, kilala siyang babaeng hindi kailanman nagpakita ng kahinaan. Walang asawa, walang anak, walang nakalapit. Parang hindi para sa kanya ang pag-ibig, at parang matagal na niyang itinapon ang ideyang iyon sa abot ng kayang kalimutan. Pero isang araw, may napansin ang kanyang mga empleyado, tila mas madalas siyang nakatulala, mas mabagal maglakad, at minsan pa nga'y nahuhuling hinihimas ang kanyang tiyan. Doon nagsimula ang bulong-bulungan. Doon nagsimulang gumulong ang mga matang mapanyuri. At doon unang binanggit ang pangalan ng binatang iyon, si Lucas. Si Lucas ay 23 taong gulang lamang. Payat, maamo ang mukha, at palaging amoy araw, dahil sa trabaho niyang tagalinis ng lumang greenhouse sa likod ng mansyon ni Donna Celestina. Lumaki siyang walang magulang. Ang tanging yaman niya ay ang lumang notebook na puno ng mga pangarap na isinulat niya noong bata pa. Sa kabila ng kahirapan, mabait siyang bata. Iyon ang sinasabi ng buong bayan. Tahimik, magalang, at may ngiting kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na hapon. Ngunit hindi niya akalaing magiging bahagi siya ng pinakamalakas na eskandalong yayanig sa buhay niya. Nagsimula ang lahat sa isang hapong hindi niya malilimutan. Nakayuko siya habang nag-aalis ng lumot sa mga paso, nang maramdaman niyang may nakatayo sa likod niya. Paglingon niya, nandoon si Donna Celestina, walang guhit ng galit, walang utos na dala, walang yabang na nakasanayan ng lahat. Tila ba isa lamang siyang ordinaryong babae noong sandaling iyon, pagod, malungkot, at tila naghahanap na makikinig. Hindi alam ni Lucas kung bakit siya ang nilapitan. Hindi rin alam ni Donna Celestina kung bakit bigla na lamang niyang sinabihan ang batang iyon ng mga salitang matagal nang nakakadena sa dibdib niya. Ikinuwento niya ang tahimik niyang pagod, ang kabataang ninakaw ng responsibilidad, at ang kalungkutan niyang pilit niyang itinatago sa likod ng kayamanan. Ikinuwento niya kung paano siya iniwan ng lahat, dahil walang may kayang tapatan ang taas na mundong kanyang inakya. At doon, sa pagitan ng mga lumang paso at amoy lupa, may nangyaring hindi inaasahan, hindi man pag-ibig, pero koneksyon. Hindi man relasyon, pero pagkapit. At higit sa lahat, isang bagay na wala sa plano ni Numan. Ilang linggo ang lumipas, napansin ni Lucas na mas madalas siyang hinahanap ng Donna. Hindi upang utusan, kundi para makipag-usap. Minsan naupo sila sa tabi ng mga orchid, habang tahimik na pinapanood ang pagdilim ng langit. Minsan naman, bigla na lang siyang tatanungin ng Donna ng, "Masaya ka ba sa buhay mo, Lucas?" Sa unang pagkakataon, may nagtanong sa kanya ng ganoon. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang uri ng pag-aalaga na hindi niya naranasan mula pagkabata. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang doktor sa mansyon. Nakita ni Lucas ang pag-aalala sa mukha ng Donna habang sinisipat siya ng doktor. Ang sunod niyang narinig ay mga salitang hindi niya inaasahan. "You're pregnant," sabi ng doktor, at kasunod noon ay ang mahabang katahimikang parang kumain sa buong silid. Dugo ang nanlamig sa katawan ni Lucas nang tingnan siya ni Donna Celestina. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Takot, galit, hiya, o isang lihim na emosyon na hindi kayang bigkasin, kahit sinong mayaman o mahirap. Pero bago pa siya makapagsalita, may kumalat ng tsismis. May nakarinig, may nakakita. At sa hindi maipaliwanag na bilis, kumalat sa baryo, sa bayan, sa mga kanto, sa palengke, sa social media, na ang bilyonarya, ang matandang Donna, ay buntis sa isang binatang halos kalahati ng edad niya. At ang mas masakit, binansagan si Lucas ng lahat bilang oportunista, ahas, at lalaki raw na gumamit ng kahinaan na matanda para umasenso.
Ang iba na may nagsasabing hindi yon totoo, imposible, gawa-gawa lang, o baka naman may ibang lalaki at si Lucas ang ginawang panangga. Nasaktan si Lucas. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili sa kasalanang hindi niya sinasadya. At ang mas mabigat ay ang pagtingin ng Donna sa kanya. Malamig, malayo, parang may sinusukat sa bawat galaw niya. Isang gabi, nang hindi na niya matiis ang bigat ng lahat, tinangka niyang kausapin si Donna Celestina sa loob ng greenhouse. Nakatayo ito sa gitna ng mga halamang naging saksi, sa unti-unti nilang koneksyon. Mga halamang ngayon ay tila nakikisa sa bigat ng katahimikan. Donna, mahina niyang sabi. Marahang huminga ang Donna, pero hindi siya tumingin. Alam kong iniisip mo, kung sayo ba talaga ang batang ito. Biglang nanghina ang tuhod ni Lucas. Hindi niya inasahan na iyon ang unang lalabas sa bibig ng babaeng, unang nagpakita sa kanya ng lambing, para bang isang ina na noon ay hindi niya nagkaroon. Hindi ko hiniling ang lahat na ito, pabulong niyang sagot. Pero hindi rin ako manloloko. Tahimik ang Donna. Sa wakas, humarap siya. At sa unang pagkakataon, nawala ang dating matigas na pagkatao niya. Kita sa mata ang takot, pagkalito, at isang piraso ng pag-asa na pilit niyang inaabot ngunit takot siyang hulihin. Lucas, mahina niyang tanong, kung sakaling ikaw nga ang ama, tatakbuhan mo ba ako? At bago pa man masagot ni Lucas ang tanong na iyon, isang malakas na kalabog ang lumipad mula sa labas ng greenhouse. Parang may sumabog na pintuan. Parang may mga boses na papalapit, mga sigawang punang galit, duda, at paggagalit na pinatindi ng sismis at inggi. Mga tao. Marami. Apalapit. At may bitbit silang kamera, at galit, at pangalan ng Donna na binabato nila na parang kasalanang dapat niyang pagbayaran. At bago pa man tuluyang makarating ang mga tao sa loob ng greenhouse, tinitigan ni Donna Celestina si Lucas, isang tingin na puno ng kaba, pagmamakaawa, at kahandaang tanggapin ang kapalarang hindi niya alam kung kaya ba niya o hindi. Lucas, pabulong niya, nanginginig ang boses. May sasabihin ako sa'yo. Pero hindi dito, hindi ngayon. At sa sandaling ibubuka na niya ang bibig, para ipagtapat ang lihim na matagal niyang kinikimkim. May boses mula sa labas ang sumigaw ng buong lakas. Lumabas kayo. Alam namin ni Yenji totoo. At doon biglang natigil ang mundo. At ang susunod na mangyayari, ay magbabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Nanlamig ang mga kamay ni Lucas, habang papalapit ang ingay mula sa labas ng greenhouse. Para bang bawat yabag ng mga taong nagwawala, ay kumakatok sa dibdib niya. Humahabol sa hininga niyang unti-unting kumikipot. Nakita niyang nanginginig ang mga daliri ni Donna Celestina, habang mahigpit nitong hawak ang gilid ng mesa. Pilit pinipigilan ang takot na matagal na niyang tinatago sa likod ng kapangyarihan. Nakatingin siya kay Lucas, ngunit ang tingin niyang iyon ay hindi na ang tingin ng isang Donna. Hindi iyon tingin ng isang matapang na bilyonarya. Iyon ay tingin ng isang babaeng takot maiskandalo, takot masaktan, at higit sa lahat, takot maiwan. Lucas, mahina niyang sabi, halos pakiusap. Kailangan nating umalis dito. Pero bago pa man sila makagalaw, biglang may tumama sa salamin ng greenhouse. Isang bato. Sumunod pa ang isa. At kasunod noon ay ang mga sigawan mula sa mga taong parang gutom sa katotohanang hindi naman nila naunawaan. Lumabas kayo, Celestina. Totoo ba siya Yenji nakabuntis sayo? Ilabas niyo Yenji binatang Yen. Ginamit kay lang niyan. Gising. Iyan ni Yenji totoong kasalanan Donya. Hindi na napigilan ni Lucas ang sarili. Lumapit siya sa pinto ng greenhouse. Nanginginig man ang mga paa. Determinado siyang iligtas ang Donna sa kahihiyang wala naman siyang intensyong ibigay. Pero hinawakan siya ni Donna Celestina sa braso. Huwag kang lalabas, sabi niya. Nanginginig pero may kasamang pakiusap na hindi niya kayang tanggihan. Hindi ka nila pakikinggan. Hindi nila gusto ng katotohanan. Gusto lang nila ng kwento. Pero Donna, Lucas, pakinggan mo ako. Tumingin ito sa kanya ng diretso, at sa isang iglap parang tumigil ang ingay sa labas. Hindi ko hinayaang maging parte ng buhay ko, ang kahisino sa loob ng maraming taon. Pero sa'yo, hindi ko magawa ang lumayo. Hindi nakapagsalita si Lucas. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang iyon. Ang sakit, ang pagod, at ang kakaibang koneksyon nilang hindi niya maipaliwanag kahit kanino. Ngunit biglang may sumipa sa pinto. Malakas. Nagulat sila pareho. Sumunod ang boses ng isang lalaking tila leader ng galit na grupo. Kung ayaw niyong lumabas, kami ang papasok. Doon nataranta ang Donya. Lucas, may sasabihin ako. Pero kailangan mong mangako. Nangako po ng ano? Nangako ka, na kahit ano ang marinig mo, kahit ano ang malaman mo,
hindi mo ako iwan. Napalunok si Lucas. Hindi niya alam kung bakit parang lalong bumigat ang mundo. Donna, hindi ko po kayo iwan. Pero ano ba kasi ang iba ang ama ng batang ito? Parang nahulog ang puso niya sa lupa. Napatigil siya. Napalayo ang tingin. Nanghina ang tuhod. Sa labas, patuloy ang pagwawala. Pero sa loob, mas malakas ang katahimikan. Hindi ikaw ang ama, Lucas. Tumingin ang Donya, punang hiya, takot, at pagnanasa sa pag-unawa. Pero may dahilan kung bakit kumalat na ikaw ang pinaghihinalaan. Anong dahilan, Donna? Hindi agad siya tumugon. Imbes, lumapit siya kay Lucas at mahinang hinawakan ang kanyang mukha. Isang paghaplos na puno ng paghingi ng tawad. Dahil ikaw lang ang taong, alam kong hindi ako, huhusgahan kung sakaling malaman mo ang totoo. Pero ano nga po ang totoo? May sumigaw muli mula sa labas, mas malakas kaysa kanina. Basagin ni Yenji pinto. Nyanig ang buong greenhouse. Tumilapon ang ilang paso. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Sabay nilang naramdaman ang pinto na unti-unting bumibigay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagsalita ang Donya. Lucas, ang ama ng batang ito ay. At bago niya mabigkas ang pangalan, tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa labas. Sigawan, galit, kamera, tao. At sa unahan ng nagkakagulong crowd, may isang lalaking biglang humarap sa kanila. At nakita ni Lucas ang mukha ng lalaking iyon. At sa isang iglap, parang nalaglag ang buong mundo. Isang taong hindi niya inaasahang babali. Isang taong matagal na niyang nilimot sa hinagap na maaaring nakaugnay pa sa kanya. At mula sa bunganga ng lalaki, lumabas ang salitang yumanig sa puso ni Lucas. Lucas, anak. At doon natigil ang lahat. Ang hininga niya, ang tibok ng puso niya, ang takbo ng utak niya. Lahat napako sa isang tanong na hindi niya alam kung kakayanin niyang sagutin. Bakit ngayon? Bakit dito? At bakit dala ng lalaking iyon ang isang tingin, na parang may alam siyang lihim, na kayang wasakin ang buhay nilang tatlo? Napatigil si Lucas. Para bang lahat ng ingay, lahat ng sigawan, lahat ng galit ng mga tao sa labas ay biglang lumabo, unti-unting naglaho, hanggang tanging boses na lamang ng lalaking humarap sa kanila ang naririnig niya. Lucas, anak. Hindi siya nakaimik. Hindi siya makahinga. Hindi niya maigalaw ang kamay na kanina'y nakahawak sa mesa. Ang lalaking nasa harap nila, matangkad, maputi, nakasuot na mamahalin pero gusot na polo, may bahid ng pagod sa mukha ngunit nanunumbalik ang dating tikas, ay isang mukha na hindi niya nakita ng halos 15 taon, isang mukhang inakala niyang wala na sa mundong ito. Ang lalaking iyon ay si Renato, ang ama niyang iniwan siya noong 9 na taong gulang pa lamang siya. Nanginginig ang mga tuhod ni Lucas. Hindi niya mahanap ang boses niya. Hindi niya alam kung galit dapat ang maramdaman niya, akot, tuwa, o awa. Parang lahat ng damdaming pinilit niyang ibaon mula pagkabata ay sabay-sabay na sumingaw. Tiimbagang ang Donya, ngunit may bahid ng pagkabigla sa kanyang mukha. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niya itong harapin. Pero hindi niya inakala ngayon, sa gitna ng pinakamalaking eskandalong kinatatakutan niyang bumagsak sa kanyang buhay. Si Renato ay lumapit ng dahan-dahan. Para bang natatakot siyang lumapit ng mabilis at baka tuluyang tumakbo si Lucas. Pero nang dumampi ang kanyang kamay sa balikat ng binata, biglang umatras si Lucas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sugat na hindi niya alam kung maghihilom pa. Anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Malalim ang paghinga ni Renato. Kita sa kanya ang pagsisisi. Kita ang bigat ng taong pinili niyang hindi tulungan noon. Narinig ko ang balita, at kailangan kong makarating dito bago mas lumala ang lahat. Napatawa si Lucas, ngunit mapay. Ngayon mo naisip na kailangan kita. Hindi nakasagot si Renato. Hindi rin niya tinangkang lapitan muli ang binata. Imbes, tumingin siya kay Donna Celestina. At sa sandaling iyon, may nag-iba sa hangin. Parang may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Isang koneksyon na hindi maintindihan ni Lucas. Hindi niya kailanman nakita ang Donya na kinabahan. Pero ngayon, halata sa pag-angat ng dibdib nitong mabilis ang tibok ng puso. Renato, mahina niyang sabi, halos napipilitan. Hindi ka dapat nandito. Wala akong pagpipilian, Celestina, sagot ng lalaki, mabigat ang tinik. Kung hindi ako darating, mas lalo kayong mapapahama. Lalo ka, lalo siya. Nag-iba ang tingin ni Lucas. Sandali, kilala niyo po ang isa't isa. Tumikhim si Renato. Nag-iba ng tingin ang Donya. At sa isang iglap, parang may ipinanganak na pangamba sa puso ni Lucas na hindi niya maagapan. Ano to? Nanginginig ang boses niya. Ano bang nangyayari? Bakit kilala mo siya, Donna?
Tahimik ang Donya. Tahimik din si Renato. Sa labas, nag-unahan ang sigaw ng mga taong gustong pumasok. Pero sa loob, mas malakas ang tanong ng binata. Bakit hindi niyo sinasagot ang tanong ko? Unti-unting humakbang si Renato. Lucas, anak, may kailangan kang malaman. At matagal na dapat itong nasabi sa'yo. Anong kailangan kong malaman? Napalunok si Renato. Naiwasan niyang tumingin sa Donna, ngunit ang kaba sa kanyang mukha ay nagtakda ng mas malalim pang hiwaga. Na hindi aksidente ang paglapit mo sa pamilya ng Vergara. Napatigil si Lucas. Parang tumigil ang mundo sa isang igla. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Renato. Lucas, dapat matagal ko nang sinabi sa'yo na. Huwag mo siyang paasahin, putol ng Donna, nanginginig ang boses. Hindi siya handa. Hindi pa ngayon. Wala na tayong oras, Celestina, sagot ni Renato, puno ng desperasyon. Masisira ang buhay nilang dalawa kung magtutuloy-tuloy ang eskandalong ito nang hindi niya alam ang totoo. Tama na, sigaw ni Lucas, halos lumuluha. Ano nga ba ang totoo? Sabihin niyo na. At sa sandaling iyon, magkasabay na tumingin sa kanya ang dalawang taong tila may hawak sa parehong parte ng kanyang nakaan at kinabukasan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Renato, may isang boses mula sa labas ang biglang umalingaw-ngaw, mas malakas, mas buo, mas may kapangyarihan kaysa sa ingay ng tao. Lumayo Yenji Laha. Wala nang lalapit. Akin Yenji sitwasyong IT. Tumigil ang mga tao. Tumahimik ang paligid. At mula sa liwanag sa bungad ng pinto, may lumitaw na isang silweta. Isang babae. May suot na mamahaling blazer. Matangkad. Matapang ang tindig. At may hawak na dokumentong kumikinang sa liwanag. Nang lumapit siya, unti-unti nilang nakilala ang kanyang mukha. At sa isang iglap, nanlaki ang mata ni Donna Celestina. Hindi dahil sa tako, kundi dahil sa pagkagulat. Maritz, pabulong niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Pero hindi iyon ordinaryong Maritz. Ito ang panganay niyang kapatid. Ang babaeng matagal na niyang nakabangga sa hatian sa negosyo. Ang babaeng galit na galit sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang babaeng kilalang walang awa kung pera at kapangyarihan ang usapan. At ngayon, nakangiti ito sa kanila, isang ngiting walang sinasanto. Tama na ang pagtatago, Celestina, anya. Akin na ang papeles ng paternity test. Nanginig ang buong katawan ni Lucas. Paternity test. Kukunin ko ang lahat ng ito, sabi ni Marites, mas malamig pa sa yelong kumakain sa gabi. At lalabas ang totoong ama ng batang yan, ngayong gabi. At doon muling bumagsak ang puso ni Lucas. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, magalit, o tumakbo. Pero alam niya ang isang bagay. Magsisimula pa lamang ang buong katotohanan kayang baguhin ang buhay niya, at ang buhay nila. Nanlamig si Lucas habang hawak ni Maritz ang dokumento na parang espada. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Sobra-sobra ang bigat ng ideyang malapit na siyang humarap sa katotohanang maaaring magwasak sa pagkatao niya. Lumapit si Maritz sa mesa sa loob ng greenhouse. Inilapag ang sobre, at walang pag-aalinlangan itong binuksan. Ang bawat pag-igkas ng papel ay parabang nagwawasak ng hiwaga, nagpapalakas ng kaba, nagpapabilis ng tibok ng puso ni Lucas at Donna Celestina. Ngunit bago pa man mabuklat ang unang pahina, mabilis na inabot iyon ni Renato. Hindi ito dapat gawin ng ganito, mariing sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi siya handa. Tumaas ang kilay ni Maritz. Ikaw ang magsasabi kung ano ang tama. Matapos mong takasan ang anak mo. Matapos mong takasan si Celestina. Nanlisik ang mata ni Renato ngunit hindi siya nakasagot. Hindi niya kayang kontrahin ang katotohanang iyon. Lumapit si Lucas, nanginginig ang tuhod. Kung may katotohanan dito, dapat ko itong malaman. Hindi ako pwedeng mabuhay sa tanong na, to habang buhay. Tumingin si Renato kay Lucas, puno ng sakit na hindi nasabi sa loob ng maraming taon. Tumingin din si Celestina kay Lucas, pero ang tinging iyon ay may halong pag-ibig, pag-aalaga, at takot na baka mawala ang nag-iisang taong nagpapaalala sa kanya kung paano maging tao. Dahan-dahang ibinuka ni Maritz ang papel. Ang ama ng dinadala ni Celestina ay, huminto siya. Luminga sa dalawa. Tumitig kay Renato, saka kay Lucas, bago ngumiting parang may alam na hindi nila kayang paghandaan. Hindi si Lucas. Parang tumigil ang oras. Tumigil ang lahat. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng greenhouse. Napaluhod si Lucas. Hindi dahil sa gali. Hindi dahil sa saki. Kundi dahil sa bigat ng pag-asa na unti-unting nagiging malinaw. Hindi niya kailangang akuin ang mundong hindi para sa kanya. Pero may kasunod pa si Maritz.
Hindi rin si Renato. Napatayo si Renato, gulat. Hindi ako. Tumitig si Celestina kay Maritz. Nanginginig ang kamay. Anong sinasabi mo? Hindi si Lucas, hindi si Renato, sino? Ngumiti si Maritz. Isang ngiting puno ng tagumpay. Isang ngiting matagal na niyang tinatago. Isang ngiting walang sinasanto. Celestina, sabi niya, at inilapit ang mukha sa kanyang kapatid. Bumulong na parang tinutusok bawat salitang dalampay. Ang batang yan, ay hindi sa kahit kanino. Hindi mo anak yan. Hindi ka buntis. Pagpalain ka ng kaguluhan mo, kapatid, menopause at pitong myoma ang nasa sinapupunan mo. Hindi bata. Napatigil lahat. Napatigil pati ang ingay sa labas. Napatigil ang hininga ni Celestina. Hindi totoo yan, nanginginig ang boses niya. Halos hindi niya kaya ang bigat ng bawat salita ni Maritz. Buntis ako. Sinabi ng doktor. Doktor na binayaran mo, sigaw ni Maritz. Doktor na pinilit mong paniwalain ang sarili mo, dahil hindi mo matanggap na ikaw ay tumanda ng mag-isa. Natulala si Celestina. Tanging luha ang tumakbo mula sa kanyang mata. Hindi ingay ng tao, hindi tsismis, hindi gali ang tunay na nagwasak sa puso niya, kundi ang katotohanan na hindi niya kayang harapin. Lumapit si Renato sa kanya, pero itinulak siya ni Celestina. Umalis ka. Lahat kayo, umalis. Hindi nyo naiintindihan. Ngunit walang umalis. Walang kumibo. Walang makagalaw. At doon, sa harapan ng lahat, unti-unting gumuho ang bilyonaryang hindi kailanman nakita ng mundo na umiyak. Hindi dahil sa eskandalo. Hindi dahil sa tsismis. Kundi dahil sa pangarap niyang maging ina. Isang pangarap na itinago niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib, ay hindi na kailanman matutupad. Lumapit si Lucas. Mangiyak-ngiyak. Donya, hindi niyo kasalanan na maghangad ng pagmamahal. Hindi niyo kasalanan na maghangad ng pamilya. Ngumiti si Celestina, isang ngiting may halong sakik at pag-asa. Lucas, ikaw lang ang taong tunay na nagpakita sa akin, na hindi pa huli, para magmahal. Pero hindi ko akalaing. Napaluhod siya. Nahulog ang kanyang kamay. At sa isang iglap, nanghina ang buong katawan niya. Donna! Donna! Sigaw ni Lucas, halos nawawala ang boses sa kaba. Sinalo siya ni Lucas, habang mabilis na tumakbo si Renato papalapit. Celestina. Tumawag ng ambulansya. Bilis. At doon, sa mga bisig ng binatang minsan niyang tinawag na pag-asa. Pumikit si Celestina, may luha sa mga pilikmata. May ngiting pilit na pilit ngunit puno ng salama. Lucas, mahina niyang sabi. At least, kahit sandali, may nagmamahal pa rin sa akin. At tuluyan siyang napahinga ng malalim, hindi dahil sumuko, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon. Naging totoo siya. At habang inilalabas siya sa greenhouse, habang nagkakagulo ang mga tao, at habang pinapanood ni Lucas ang babaeng nagbago sa buhay niya, may isang tanong na hindi niya alam kung kakayanin pa niyang sagutin. Sa gitna ng katotohanang bumagsak sa kanila, paano niya haharapin ang bukas na wala ang nag-iisang taong nagturo sa kanya, kung paano magmahal ng hindi natatakot. At doon nagtapos ang kwento nila. Hindi sa kasalanan. Hindi sa eskandalo, kundi sa katotohanang may mga pusong kahit gaano kayaman, hangad pa rin ang simpleng hangarin na maging mahalaga sa kahit isang tao.